Maligayang pagbati sa inyong lahat mga kaibigan. Isa na naman pong kapanapanabik na topic ang ating tatalakayin ngayong araw. Ako po si Alexa Tahud at kasama po natin si Pastor Brian Tolentino. Ito po ang ating programang Sharing the Vision. Magandang araw po, Pastor Brian. Magandang araw din at sa lahat po ng ating po mga taga-subaybay, mga nakikinig. At kung may notebook po kayo, kumuha po kayo at maganda po ang pag-aaralan natin ngayon tungkol sa ating Panginoon Kristo. So sa previous topic, Pastor, ang pinag-usapan natin ay tungkol sa mga plano na dapat natin ito niluluhod sa Panginoon. Ngayon naman po, ang topic natin ay The Great Truth Lost Sight of. Ano po ba, Pastor, itong pag-uusapan natin The Great Truth? Alam mo, minsan yung pinaka-importanting bagay sa mundo, yung lagi natin namimintis. Halimbawa, tatrabaho tayo, hanggang sa nakalimutan na natin yung dahilan ng ating pagtatrabaho, yung pamilya natin. Wala na tayong panahon para sa kanila. Ganon din sa Biblia, nag-aaral tayo ng Biblia, pero yung pinaka-importanting topic sa buong Biblia, yun ang namimintis natin. Bigyan kita ng halimbawa, nung sa Luke chapter 24, binabanggit dito na naglalakad sa Emmaus ang mga alagad. At habang sila naglalakad, si Cleopas ang kanyang mga kasama, lungkot na lungkot sila habang sila naglalangkad at sinamahan sila ng Panginoon. So habang sila sinasamahan ng Panginoon, nagtanong ang Panginoon, kinalulungkot nyo. Sabi nila, hindi mo ba alam yung nangyari sa Jerusalem tungkol sa Panginoon Kristo? So, of course, hindi niya alam, nagmamaang-maangan siguro ang Panginoon, pero dahil sa kanilang kalungkutan, nababalot yung kanilang mukha ng kalungkutan na hindi nila mawari, in-explain ng Panginoon kung ano yung namintis nila, kung ano yung nawala nila sa isip nila. Hindi nyo, kumbaga parang Bible study sila ng Panginoon, ipanaalala sa kanila ng Panginoon, na paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon na malapit na siyang mamatay, sinabi niya na yan sa buong ministeryo niya. At the same time, Bible study sila, binalikan nila. Nung umalis na ang Panginoon sa verse 24, verse 32, pakibasa. Sabi dito, and they said one to another, did not our heart burn within us while he talked with us by the way and while he opened to us the scriptures? Ayan. Hindi ba't nag-aalab ang ating mga puso? Ano yung pinag-aalab ng ating puso? Finally, they understood na ang sentro ng buong Biblia ay yung kamatayan ni Kristo sa krus. How would they miss such a huge truth as that? Paano nila namintis ang napakalaking katotohanan na ang kabuuan ng buong Biblia ay nakasentro doon sa krus ng Kalbaryo. In the same way, namintis din ng Seventh-day Adventist yung pinakamalaking katotohanan na dapat ay pinagtuunan nila ng pansin kaysa doon sa mga sideline na kanilang ano ba yung namintis nilang katotohanan? Okay, so basahin natin. Review and Herald, August 13, 1889, pakibasa. The doctrine of justification by faith has been lost sight of by many who have professed to believe the third angel's message. Ayan, kasi tayo meron tinatawag tayong present truth. At ang akala natin sa present truth ay yun yung Sabbath, present truth sa atin yung publishing, present truth sa atin yung spirit of prophecy, present truth sa atin yung sanctuary, and so on and so forth. Pero hindi natin sukat akalain kasi nung panahon ni Martin Luther, siyempre ipinroklama na itong justification by faith. Hindi natin sukat akalain na may kinalaman ito sa present truth kasi medyo malayo na 1500s pa yung kay Martin Luther. Tapos ngayon biglang maano sa atin. Kaya lang sa ibang konteksto natin maiintindihan ng justification by faith. Bakit? Kasi nakita natin yung laki ng kautusan na kumbaga nilalabag natin at saka yung laki ng grasya na ibibigay sa atin ng Panginoon na maghahanda sa atin sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon Kristo. Ini-re-explain ulit ito ni Ellen White sa Review and Herald, September 3, 1889, pakibasa. There is not one in 100 who understands for himself the Bible truth on this subject that is so necessary to our present eternal warfare. 1 in 100 is 1%. So, nung panahon ng 1889, wala ito, 1888, siguro natapos yung conference. Noong 1889, sinabi ni Ellen White, walang nakakaintindi nito, not even 1 in 100. So, almost 1% lang ang nakakaintindi. Kaya umikot-ikot si Ellen White. Ipinaunawa niya sa mga pastor. Pinaintindi ito sa mga pastor. Pero biruin mo,
despite of this, konti lang ang nakakaintindi. Kaya talagang nire-emphasize ito sa church natin. And Pastor, no, kung during that time, 1 in 100 lang yung nakakaintindi, what more sa ngayon? No? So, sobrang important talaga ng itong topic importanteng natin. topic ito. Ngayon kasi pag nangaral, hindi naman ipinangangaral ito sa mga churches pagka nag-crusade ka, pagka nagba-Bible study, hindi naman ito nabubuklat ng maigi. Kaya mahalaga na pag-aralan natin ito. Meron pa siyang binanggit noong February 18, 1904. So matagal na ito. After noong 1888, Review and Herald pakibasa for the last 20 years. For the last 20 years, a subtle, unconsecrated influence has been leading men to look to men, to bind up with men, to neglect their heavenly companion. Many have turned away from Christ. They have failed to appreciate the one who declares, "Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Let us do all in our power to redeem the past." Ayan. Ang problema, sumablay na nga tayo noong 1888, lumipas na ang 20 years, na-neglect pa rin nila yung dapat nilang gawin. Hindi pa rin nila talagang pinag-aralan ng maigi yung righteousness by faith. In fact, di ba binanggit natin last time, na magmula noong 1888, sumulat na si Ellen White ng mga importanteng subject, kagaya ng Christ Object Lesson, Thoughts from the Mount of Blessing, Desire of Ages, Acts of the Apostles. Lahat ng mga yan ay nagre-emphasize ng righteousness si Christ. And yet, 20 years after, hindi pa rin nila makuha-kuha. Kahit nga ngayon, ulit-ulitin mong ituro ang righteousness by faith, hindi pa rin makuha. Kahit na the same subject, the same, unless we walk with God, unless the Holy Spirit is there. Kung wala ang Holy Spirit, basa-basahin mo man yan libro na yan. Ako nga nabasa ko yung Righteousness by Faith, yung 95 Theses on Righteousness by Faith ni Morris Benden. Hanggang ngayon, pakiramdam ko ay napakarami pang dapat i-discover na kung sana noong ko na-discover, mas mabait ako, mas forgiving ako, mas gracious ako sa kapwa ko tao. Pero dahil hindi ko nakuha yun, kaya napakalupit ko, napaka-judgmental ko. Yun ang nangyari sa akin. Totoo po yan, Pastor. No? Kapag ang righteousness by faith, yung hinahanap natin sa anumang binabasa natin sa Bible, mas lumalalim yung ating pag-aaral. At saka yung ugali natin, nagiging kagaya ng Panginoon. Isa pa, Testimonies Volume 1, page 434, pakibasa. The reason why our preachers accomplish so little is that they do not walk with God. He is a day's journey from most of them. Ayan, pagka sinabi natin a day's journey, kasi ang reference nito ay Luke chapter 24, nung naglalakad sila, papunta sa Emmaus, a day's journey ito yung layo ng nilalakad nila. Nauna na ang Panginoon doon, hindi sila nakilakad, nandito lang sila, hindi na sila naglakad. Kung yun ay tumuloy-tuloy sila ng kalalakad, in-explain sana ng Panginoon sa kanila kung ano yung justification by faith. Dahil hindi naman sila lumakad, nagstay lang naman sila doon sa Jerusalem, kaya hindi nila natanggap yung pabalita. Ilan sa atin, ang gustong-gusto na ng Panginoon i-explain itong bagay na ito. Pero dahil ayaw nating buklatin ang ating Biblia, ayaw nating hilingin ng banal na Espiritu, anong maibibigay ng Panginoon sa atin? Anong maalala natin pagdating ng araw? Kung wala naman tayong binasa, hindi naman tayo willing na lumakad at magpakumbaba sa Panginoon. Gospel Workers 674, pakibasa. The reason why there is so little of the Spirit of God manifested is that ministers learn to do without it. Ayan. Ang problema, kapag natuto ka ng magbasa ng Biblia at matalino at magaling ka na magbasa ng Biblia, kahit hindi ka nananalangin, ba't kailangan pa hilingin ng banal na Espiritu? Diba? Kasi kung gumaling ka naman sa panalangin, minsan, alam mo, yung Bible ko, pagka yan ay punong-puno na ng sulat ko, wala na akong ganang basahin kasi pakiramdam ko, alam ko na lahat. Tsaka nabasa niya na lahat. Pero kapag kaya minsan, winawala ng Panginoon. Ako ang nakakawala, pero pinahihintulot ng Panginoon, mawala yung Biblia ko, para maramdaman ko sa sarili ko na parang wala pa akong alam. Pagka kasi pinuklat ko yung Biblia ko at walang sulat, pakiramdam ko parang kailangan kong basahin ulit. Yun yung nangyayari. At saka kailangan kong manalangin talaga. Na minsan parang wala akong kaalam-alam, pero nabasa ko na siya, pero parang wala pa rin akong kaalam-alam. Yun ay bunga ng Espiritu sa bawat isa sa atin. Paano natin kakamtin yung kapangyarihan? Na yun, Review and Herald, September 3, 1889, pakibasa. Unless divine power is brought into the experience of people of God, false theories and erroneous ideas will take minds captive. Christ and His righteousness will be dropped out of the experience of many, and their faith will be without power or life. Ayan. Alam mo ang temptation, laging inclined ang tao, kasi ganito yan, bigyan kita ng example. Saan nakabase, halimbawa yung ospital mo, saan nakabase para evaluate ka?
Di ba sa performance mo? Nakabase ba ang ospital sa performance ng iba para sa'yo? Hindi. Hindi, di ba? So, laging ang mindset ng tao, huhusgahan ako ayon sa performance na meron ako. Di ba ganon? Wala diyang substitution. Walang righteousness by faith dyan. Lahat dyan ay righteousness by works. So, ang lahat sa buong mundo is performance-based. At lahat yan ay may evaluation, may form. Paano maintindihan ang isang napakalaking gracious na transaction, wala namang pattern sa mundong ito, yung transaction na yun. Tsaka nasasanay tayo na dapat meron akong gawin bago ako masave. Kaya nga, lagi ang temptation natin, paano mo intindihin yun? Walang pattern na ganun sa mundo. Kaya nga, babalik ulit tayo dun sa righteousness by works lagi. One time, tinest kami. Nagkaroon kami ng exam tungkol sa kung ang aming bang pananaw ay righteousness by faith o hindi. Alam mo, ang score 4 out of 10. Maraming mga pastor ang tinignan. Kita mo talaga na parang righteousness by works talaga lagi. Ang default natin lagi ay by works. By works lagi. Unless divine power is brought, sabi dito, such will not have the daily living experience of love of God in the heart, and if they do not zealously repent, they will be among those who are representing by the Laodiceans, who will be spewed out of the mouth of God. Napansin mo ba yung Laodicean, sinasabi mo na ikaw ay mayaman, na ikaw ay, na ikaw ay mayaman, siyempre may ginto, no? Na ikaw ay hindi nakakakita at hindi bulag. Pero sinasabi ko sa iyo, ikaw ay lukewarm. Ano ba sabihin ng lukewarm? Hindi mainit, hindi malamig. Isip-isipin natin. Ako, ang lukewarm para sa akin ay mainit sa labas, pero malamig sa loob. Sa panlabas, kitang-kita mo na siya ay aktibong-aktibo, talagang kitang-kita mo na siya ay sa Panginoon. Pero deep within his heart, tinatanggihan niya ang Panginoon. Hindi siya konektado sa Panginoon. Malamig na malamig ang kanyang pakikitungo sa Diyos. Hindi ka ba dumating sa ganung mga point? Na active ka, pero deep within your heart, alam mo na ngayon, kayo yan, cool off kayo ng Panginoon. Alam ko, Pastor, hindi lang po ako, kundi yung marami pang mga youth, lalong-lalo na yung mga active po sa church. There is always a danger in that aspect, That's it. Pastor. So, yun, para sa akin, malahininga. Na hindi na na-realize. At alam mo, pag hindi mo na-realize, pakiramdam mo, hindi naman akong bulag Hindi naman ako, mayaman naman ako Hindi ko kailangan ng hindi ganyang ko kailangan. ISAB. Yan. So, dun tayo sumasablay. Kasi yung paghanga natin sa ating sariling kakayanan. Napakaganda rin, Pastor, nung sinabi nito na we need a daily living experience of the love of God. Daily living experience talaga. Hindi pwedeng yung bautismo mo ng Espiritu Santo kahapon pwede ngayon. Hindi pwedeng i-substitute yun. Irreplaceable. Yung bautismo ng Espiritu ngayon, iba ngayon. Iba pa yung bukas. Araw-araw na kailangan mabautismo. Maraming mga tao dumudulog sa akin, Pastor, gusto ko po magparibaptize. Sabi ko, ba't ba gusto mo magparibaptize? Kahit ilubog kita ng 1,000 beses, hindi naman yun mag-a-avail. Ang totoong bautismo ay yung magpabautismo ka sa banal na Espiritu. At hindi basta bautismo na, Lord, inihingi ko yung bautismo mo, please. Ngayon, hindi. Yung pagka nagpabautismo ka sa Holy Spirit, handa kang magpalinis, handa kang magpa-evaluate, handa kang magpa-assess, handa mong aminin na kailangan mo ng paglilinis. Kung wala kang ma-confess araw-araw na kasalanan mo, na pride mo, na covetousness mo, tapos humihiling ka pa ng bautismo ng Espiritu Santo, for what is that? Para saan yun kung hindi ka naman willing na mag-repent at siyasatin yung mga pagkakamali mo? Di wala rin pagbabagong mangyayari sa iyo. Okay. So, may isa pa, Review and Herald, August 7, 1894, pakibasa. The people of God have lost much by not maintaining the simplicity of the truth as it is in Jesus. Importante ito Kasi akala natin ang truth ay nasa doctrine. Doctrine is not the truth. It may be a truth that can lead you to Christ. Pwede yung katotohanan na maglalapit sa kay Kristo, pero hindi yan ang katotohanan. With an article, the. Kasi sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. So, Sabbath is not the truth. It may be a truth that would lead you to Jesus. Pwede yan ay katotohanan na magpapalapit sa kay Kristo, pero hindi yan ang katotohanan. Tuloy. Kaya laging, the truth as it is in Jesus. Kay Jesus mo makukuha ang katotohanan. Okay, next.
This simplicity has been crowded out, and forms and ceremonies and a round of busy activities in mechanical work have taken its place. Pride and lukewarmness have made the professed people of God an offense in His sight. Ayan. Kaya ako very cautious ako. Bagaman meron tayong tinatawag na 777 prayer, baka palitan mo ng 7-7 routine mo yung talagang pangangailangan mo kay Kristo. Tapos sabihin mo, di ba pagka tayo matutulog, kailangan mag-pray ako bago matulog. Pero yung prayer mo, mechanical siya. Yung magpipray ako kasi baka mamatay ako, hindi ako nakahingi ng tawad, mapunta ako sa impyerno kapag ako'y, yung pagka namatay ako, nawala ako sa Panginoon. Parang niro-routinize mo na lang. Hindi na talaga yung relasyon na talagang parang uhaw na uhaw ka sa relasyon mo sa Panginoon na anytime mananalangin ka, na anytime walang oras, walang panahon, at saka yung isip mo ay nakadikit sa Panginoon, yung pray without ceasing. Pero ang nangyayari sa'yo, parang Muslim na 5 beses nananalangin sa isang araw. At bakit yung mga Muslim 5 beses hindi pa rin sila masatisfy? Kulang pa rin doon sa puso nila. And as much as you can do all of these ceremonies, it doesn't suffice. It doesn't satisfy. Only Christ. Yung bang ikaw ay contrite, yung bang pakiramdam mo'y bagsak na bagsak ka. Hindi ko sinabing magpakaloko ka o ikaw ay magpakalango o kailangan magpakasama ka para maramdaman mo yun. Minsan, kahit wala kang ginagawang mali, pagka talagang dumapo o hiniling mo talaga sa Panginoon yung true conversion, kahit na ikaw ay converted na, meron ka pang heights na maaabot, iiyak ka pa rin. Naalala ko yung one time na ako'y naiwan mag-isa. Nagbo-voice of youth sila. Aktibo naman ako, pero habang ako'y umaawit nung hymnal mag-isa na My Lord and I, umiiyak ako. Kasi na-feel ko talaga na parang ako'y napalayo sa Panginoon. At ngayon, ay lumalapit ako, parang ngayon lang ako nagka-oras sa Kanya. Alam mo yun? Kaya sabi ng Panginoon sa Psalm chapter 8 yata, chapter 51, a contrite heart you will not despise. A broken and contrite heart you will not despise. Ang isang basag na puso ay kailanman hindi ng Panginoon tatanggihan. Lagi niyang tatanggapin. Ito ang kahilingan dapat natin. Na lagi tayong may basag na puso sa ating mga sarili. Sabi dito, boastful self-sufficiency and complacent self-righteousness have masked and concealed the beggary and nakedness and manifest. Yung, alam mo kung paano mo malalaman na ang tao ay beggar, naked, kapag tinakpan na niya ng kanyang religiosity ang kanyang sarili. Yung bang lagi nang nagdidikit ng kandila, nananalangin ng Aba Ginoong Maria, kahaba-haba. Ayan. Sa Adventism naman, may ibang paraan. May ibang paraan na parang tinatakpan mo na yung religiosity mo. Midweek, Vespers. Hindi ko hinuhusgahan na lahat na nagmi-midweek, nagbe-Vespers. Hindi ko rin sinabi, ayoko rin sabihin na huwag ka nang mag-midweek o mag-Vesper. Pero pagka nakikita mong parang routine na lang ang lahat ng nangyayari. Mechanical na lang lahat ng nangyayari. Pero parang wala ka naman bagong story na alam mo yung mga born Adventist, sasabihin nila, wala pa akong maikwento sa inyo na katitestify. Pag tinan mo, okay, pwede ka bang mag-testimony? Ang iti-testimony niya mga 20 years ago, ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Wala man lang siya masabi na ginawa ng Panginoon sa kanya 3 minutes ago. Alam mo yun? Bakit? Kasi routine na lang yung religiosity. Wala man lang siya mai-testify. Napansin ko dun sa medical mission ninyo na parang sandali lang. Parang sila nagtitestimony. Bakit ako wala akong ma-testify? Yan. Routine. Wala nang panibagong experience sa Wala nang panibagong experience. Parang panis na lagi lahat ng ating may offer. Eto pa. Bago yung kay Martin Luther, Review and Herald, August 7, 1894. Pakibasa. What is it that constitutes the wretchedness, the nakedness of those who feel rich and increased with goods? It is the want of righteousness of Christ. In their own righteousness, they are represented as clothed with filthy rags, and yet in this condition, they flatter themselves that they are clothed upon with Christ's righteousness. Could deception be greater? Kaya sabi, the heart is deceptive above all things and desperately wicked. Who shall know it? Ang pinaka
deceptive. At malalaman mong deceptive, ang isang tao ay deceived. Kapag ka, halimbawa, inano mo siya, pinagsabihan mo siya ng mali niya. Hindi talaga sa ano. Kahit biruin mo lang, ang tao na talagang nabubuhay sa grasya ng Panginoon, kahit hindi niya mali, laging ano niya, lagi siyang humihingi ng paumanhin. Lagi siyang nagpapakumbaba. Kita natin yung humility of Oh, heart. tapos siya lagi yung nag-aasikaso, lagi niya ang concern ng ibang tao. Tapos lagi siyang, parang pakiramdam niya, kulang lahat ng ginagawa niya sa kapwa niya tao. Pero yung pakiramdam mo, sufficient na sufficient siya. Yung bang, wala man akong ginagawang masama. Ginawa ko naman lahat na makakayo po para ano eh. Yung bang, halimbawa, yung nagsusorry. Oh, sorry na nga. Alam mo na yun, di Hindi ba? galing sa puso. Tapos sabihin niya, hindi siya nagpatawad. Sasabihin niya, humihingi na nga ako ng sorry sa'yo, tapos ganyan-ganyan ka pa. O, tinan mo, halatang halata na hindi talaga siya nagsusorry. Ganon din ang turing natin. Pagka ang tao ay masyadong mapagmataas, sabi sa Biblia, foolish, pagka nirebuke mo ang foolish, babalik sa'yo ng katakot-takot. Pero kapag ka ang wise ay nirebuke mo, magpapasalamat sa'yo ng todo-todo. O, ganon din ang konbertidong tao. Kaya ang problema natin ngayon, paano natin mararating yung righteousness ni Christ? Eh, hindi pa natin nakikita yung wretchedness natin, yung nakedness natin. Sabi dito, you constitute the wretchedness, nakedness of those who feel rich and increase with goods. Kaya alam mo kung sino ang... Ito lang madaling mga marating ng pabalita ng Panginoon at saka ng righteousness. Una, mga mayayaman na hiniwalay ng asawa, magpapakamatay na, mga nag-drugs na, mga ano na, yun ang mararating ng pabalita. Bakit? Kasi pakiramdam nila, mahirap sila na hindi kaya silang tugunan ng kanilang mga pera. Pangalawa, yung mga walang-wala talaga. Walang pera, walang ano, madali mong maratingan ng pabalita kasi uhaw na uhaw sila. At saka yung mga transitional, yung kagaya nung kabe-break lang ng boyfriend, kababagsak lang sa exam, kababagsak lang sa interview. Basta lahat ng mga may pangyayaring masaklap, sila yung ready tumanggap ng pabalita ng Panginoon. Pastor, nare-remind ako dun sa story ng Israelites nung nagkaroon sila ng snake and the snakes bit them and the only solution para sa kanila is to look upon the bronze serpent. Kasi destitute na sila. And yun lang yung naging solution for them. Wala na Everyone ibang who option. looked in that bronze serpent lived. Kaya nga, kung hindi ka mamamatay, hindi mo kakailanganin ang serpent. Kung hindi ka nagugutom, hindi mo kakailanganin ng tinapay. Kaya nga, ang good news sa mga nagugutom ay pagkain. Pero subukan mo, yung busog na tao, bigyan mo ng pagkain kung tatanggapin niya yun o ma-appreciate niya yun. Of course, hindi na. Kaya tinan mo, yung mga mayayaman, hindi nila ma-appreciate yung cash pag binigyan mo sila. Pero pag binigyan mo sila ng maliliit na bagay, na may memory, may maganda, talagang wow, ang ganda-ganda nito. Pero mahirap, subukan mong bigyan ng anything na memorable. Sabi, sana cash na lang. Bakit? Kasi yung pangangailangan nila, magkaiba sila ng mga pangangailangan. Okay. Tapos, meron pa dito, na binabanggit dito na si Martin Luther, natatakot siya na pagdating ng araw, makakalimutan yung justification by faith. Pakibasa mo sa Luther on Galatians, page 136, 48, 49, at saka 402. If the article of justification be once lost, then is all true Christian doctrine lost. He then that strayeth from this Christian righteousness must needs fall into the righteousness of the law. That is to say, when he had lost Christ, he must fall into the confidence of his own works. For if we neglect the article of justification, we lose it altogether. Nakuha mo ba yung ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, pag nawala sa kanila yung righteousness ni Christ, saan sila hanap ng righteousness? O di hanap sila ng righteousness dun sa pagtupad nila sa kautusan. Ang kaso mo, ang role nga ng kautusan ay para pabagsakin ka, para patayin ka, para maging guilty ka. So pagpunta mo na naman sa kautusan, pababagsakin ka na naman. Ang kaso mo kung self-righteous ka, pakiramdam mo natutupad mo siya. Bakit? Kasi hindi mo nakikita yung pinaka-basis ng kautusan. Yung pinaka-character ni Christ lamang ang tanging mataas na standard ng kautusan. Kaya walang ibang makakatupad sa kautusan kundi si Christ. Tuloy. Therefore,
Therefore, most necessary it is, chiefly and above all things, that we teach and repeat this article continually. Yea, though we learn it and understand it well, yet is there none that taketh hold of it perfectly or believe it with his heart. Therefore, I fear lest this doctrine will be defaced and darkened again. We are dead. For the world must be replenished with horrible darkness and errors before the latter day come. Kaya nakita mo, tinan mo, sino ang pinabalitaan? Ang pinabalitaan ng tungkol sa justification by faith ay ang Germany. Pero alam mo kung ano nangyayari ng 1940s? Yung Germany naging masyadong mataas sa kanilang sarili, bumagsak ang buong Germany, sila yung nag-revolt against the Allied forces, pumatay sila ng mga Hudyo, masyadong nagmataas at nakalimutan na nila yung justification by faith na yun. Masyado na sila mataas ang tingin sa kanilang sarili at ng ibang race ay mababa na. Ang point ko dito, meron din tayong malaking danger na bumagsak dito. Sabi ni Ellen White Review and Herald, September 3, 1889, the ministers have not presented Christ in his fullness to the people, either in the churches or in new fields. And the people have not an intelligent faith. They have not been instructed as they should have been, that Christ is unto them both salvation and righteousness. Dapat talaga ang maipakilala natin ay ang salvation natin ay si Christ. At yung law, ang maglilid lang sa atin kay Christ. Never tayong magre-rest sa law. There is no rest in the law. Anong natutunan mo ngayon? Pastor, ano po kaya ang maipapayo nyo sa mga kabataan natin or sino mang nanonood na na-open ang minds nila na baka ako ito? Well, gusto ko lang ipayo sa inyo mga kapatid, i-open natin ang ating puso sa banal na espiritu. Huwag nating takpan ang ating mga puso at maging bata tayo, maging humble tayo, na magpaturo kahit kanino at huwag tayong makontento sa alam lamang natin. Ikaw, anong natutunan mo? Opo, Pastor, na kahit ano pang ginagawa natin, we should be open for the promptings of the Holy Spirit, that everything we do is unrighteousness, and yung righteousness lang ng Panginoon yung papanghawakan lang natin. That's right, that's right. So, tayo po ay manalangin, Pastor. Okay. Let's pray. Mahal na Ama namin sa langit, nagpapasalamat po kaming muli sa inyong pagbubukas ng salita. At Panginoon, we pray much for the Holy Spirit that this would humble us and continually show us that we are sinners saved by grace, that we are all in need of that grace, Lord. Panginoon, we pray for the next episodes of this season, and I pray that the viewers would see the need of Christ in their lives. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan mga kaibigan, nagiging practical na po talaga ang ating mga napag-uusapan. Nawa po ay patuloy po kayong sumubaybay sa ating programa. Ako po ulit si Alexa Tahud at kasama po natin ngayon si Pastor Brian Tolentino. Ito po ang Sharing the Vision.